Oof! Yun! Good day guys, dito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. Nung isang araw, parang di ako sure kung Thursday yun. Mayroong dumating na magpapagawa ng E100i. Yung Geekbabe. Tapos, ang issue niya guys, yung ito. Yan, yung pin. Lubog na lubog. Kita nyo naman, dun sa ibang ginagawa natin, pa isa-isa lang. Ito kasi, dalawa. Kasi mahilig siya sa sa high wattage. Nakita ko doon sa unit niya is around 80 watts kaagad. Tapos, ang laki ng coil niya. Kung di ako nagkakamali, nasa 0.15 pala. Yun yung coil na ginagamit niya. Medyo malaking klase ng mesh coil yung ginagamit nun guys. Naisip ko dito, may matagal na ako kasing plano na gawin. Meron kasi ako guys doon sa shop na isang unit na nabili ko, which is yung Smoke Nord 4 yata kung hindi ako nagkakamali. Yung pod type na may LCD sa gilid. Pakita na lang siguro natin dyan. And yung pinakang pin niya, sobrang laki. Okay lang naman tong laki ng pin nito kasi nga parang ginawa ni Geekbabe na may malaking body yung maliit na pin. Pero kung mapapansin niyo kapag kasi itinaas mo yung wattage, umiinit pa rin ng todo itong pin na to, yung nasa gitna. Kapag uminit ng todo yan, yung pinakang niya, yung pinakang spring niya sa ilalim, may spring yan para kasing shock absorber yan, di ba? Nagko-compress at hindi na bumabalik. Since nga laging naka-compress yan, kapag inilagay ninyo yung unit, yung cartridge, bababa siya and nako-compress na yung spring. Kapag uminit na yung pin, nadadama yung spring, sira si unit. So, ganito yung nangyayari. Okay, ngayon, wala kasi akong footage pero ipapakita ko sa inyo. Itong part na to is binaklas ko na yan dun sa pagkakakabit dito sa mayroon nga pala tayong footage ng mga videos na yun. Kasi may E100 akong ginawa na pin na pinalitan ko ng original pin din. Yan, ipapakita na lang natin sa video, no? Kung paano rin baklasin yung unit. Ilagay ko na lang din sa description. Okay. Ito guys yung sinasabi ko. So, nung nabaklas ko na siya, actually, madali lang siyang baklasin guys. Itinutulak lang siya. Ito, kung mapapansin nyo, mayroon siyang leeg dito sa taas. Itutulak nyo siya kapag ganun. Para lumabas siya at mapalitan ninyo. So, ito yung plano kong ipalit. Isang mapapansin nyo, di ba, ang layo. Para sa akin kasi, mas maganda na malaki yung pin. Although, okay lang din naman to. Kasi may pupuntahan at may pupuntahan pa rin yung heat. Kaya lang, tingin ko hindi sapat kapag nasa 80 watts ka na or maximum wattage. I think hindi pa rin sapat, no? And pag sa mas malaking pin, I think itong Smoke mas maganda yung nila, yung ginawa nila. Kasi yung Smoke Nord 4, tumataas yung, mataas din yung niya, around 80 yata. Smoke Nord 4. Pero kung mapapansin niyo, mas maganda yung ginawa nila. Alam talaga nila na dapat mas malaki yung pin, no? Dito sa taas, ito, yung connector na ito. Dapat mas malaki yan. Kasi nga, kung halimbawa mataas yung load, mas mahirap pag initin yung malalaki yung pin. Diba? Hindi katulad dito sa isang ito na kung mas malaki na yung coil na ginamit mo, kaya bumili ka ng adapter, o kaya may adapter ka sa 510, pag nag-build ka, lusaw ka agad to. Kasi mabilis umiinit yung mas maliliit na pin. So, ito, mas panalo, no? So, ipapakita ko sa inyo yung part kung saan. Ito, ikinabit ko na siya. Yung lock nung, pag kasi itinulak mo yung pogo connector ng E100i, may makukuha kang parang ring. So, inilipat ko lang sa taas yun. Isa kasi mapapansin ninyo, walang ring dito sa taas nito. Pero yung ring, inilipat ko na lang dun. Ibinaon ko. No? Okay din yun. Para magmukhang parang ganun pa rin. Pero isang mapapansin nyo, ang laki na ng pinagkaiba. Yan yung dati.
Sakto lang kasi na meron ako nun. Pero I think kailangan, kung gusto ko talaga na gawing ganun lahat ng unit na ipinapagawa sa akin, parang mas okay na umorder na ako nun. Pogo pin connector ang pangalan. Pero, I make sure na alam ko yung dimensions. And kita nyo ba? Yan yung original. Dalawang original. Compare nyo dito sa ipinalit natin. And okay naman yung unit. No? Sa mga ano dyan, yung mga gumagawa rin ng mga beep, pwede nyo rin siyang gawin. May mga nabibiling Pogo pin connector. Search nyo lang sa Lazada or sa Shopee. Pwede nyo kunin yung sukat, no, na gusto ninyo. I think, kung meron kayong ganitong klaseng pin, sukatin nyo lang siya. Makukuha nyo yung tama at pwede nyo na kagad palitan yung mga nagpapagawa ng Pogo pin connector ng mga ganitong klaseng unit. Kita nyo ba? Diba? Ewan ko kung makikita dito yung yung pinagkuhanan ko. Puro picture lang kasi yung ginawa ko. Ayan na siya. Actually, binaba ko ng konti yan. 0.17. Pero ang original na ohms niyan guys ay 0.15. And ibinaba ko ng konti yan. 77.5. Nakita ko kasi yan ay 80 watts. Ibig sabihin, mahilig talaga sa usok ito si boss. Mausok yung gusto niya. New detection 0.18. Naging 0.18 na siya. Pwedeng yung ikinabit kong Pogo pin connector ay hindi ako sure pwedeng may pagkakaiba rin talaga dun sa kasi may rin yan guys may yung kung paano dumadalo yung kuryente pag sa maliliit na pin connector syempre may pagkakaiba pa rin yan pag minsan depende rin kung may mga corrosion yung mga pin connectors. Isa sa mga problema yun, mapapansin yung paiba-iba ng ohms ohm reading yung unit ninyo kapag may sira yung Pogo pin connector. So, pwedeng maiba siya, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba ng todo, pero karaniwan, tumataas ng todo. Kasi lost contact na siya eh. Okay, so parang ganun siya. Ito nilagay ko na sa plastic. Yan yung dati. No? So, yun, sinare ko lang sa inyo yung kung paano natin ginawa. No? Pag may mga pins kayo na medyo malalaki dyan, napapasok doon, yun, pwede. Pwede rin kayong order sa Lazada. Kasi, maraming nabibiling Pogo pin connector, no? Pwede nyo search Pogo pin connector, parang P-O-G-O. Yun. Okay guys, so yun. Actually, nagamit na to ng unit. Actually, nagamit na itong unit ng customer. Okay naman sa kanya, mas maganda daw kasi nag-comment pa nga siya dun sa post ko sa Facebook page. And sabi niya, solid, mas okay siya, mas malakas yung delivery. Kasi nga, mas malaki yung pin. Natural, pero pinapatesting ko pa rin sa kanya kung anong outcome. Pero sa tingin ko, okay naman talaga yung ganyang kalalaking pin, no? Less prone sa, pero under observation pa rin yun. Kaya, yun, hindi pa rin tayo ganun kakumbinsido. Pero okay siya. Nagagamit naman na. Okay? So yun guys, sana may na-share tayo dito tungkol dito sa ating ginawang Pogo pin connector. Pinalitan natin ng malaki. Parang upgrade. Okay? So ito po muli si Daddy Bean. Thank you. Magandang araw. Bye-bye. Oof!